ano po yan? Actually, marami yan, pero yung pag-aaralan natin, 12 na mga bagay, o 12 things. So last week, diniscuss natin 3. So na-discuss na natin yung hindi sa tagal kang Kristiyano, hindi sa active ka sa church, hindi sa marami kang ginagawa sa church, hindi sa marami kang alam sa Biblia, hindi dahil sa pinaprosper ka ng Lord, hindi yun ang mga dahilan, or hindi ka dahil na born again ka na, matured ka na, so hindi yan ang dahilan para tayo para mag-glorify natin ang God. Meron tayong 12 things na pag-aaralan. So yung unang 3, natatandaan nyo pa ba yun? Yung una, by confessing Jesus as Lord. Kasi yun naman ang una talaga na ma-regenerate yung ating spirit. Kasi kung hindi si Lord ang Savior mo, ang Lord, paano mo mag-glorify ang God? Una-una, hindi ka mababago. So ang una ay to confess Jesus as Lord. Pangalawa is to ending our lives in the obedience of His Lordship. So hindi lang si Jesus ang Savior mo o tagapagligtas, siya rin ay iyong Lord. So pagka Lord natin siya, siyempre we obey kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin. Tapos pangatlo, we glorify God by confessing our sins. Kumbaga, inaamin natin, sinasabi natin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Diba? Araw-araw ba nakagawa tayong kasalanan? Hindi natin alam, diba? Pero we need to confess every day. Kasi hindi tayo perfect Kumbaga, ano pa rin tayo, nasa flesh. Kaya may mga tendency pa din na nag-aaway yung ating katawan at saka yung ating espiritu. Okay, so pang-4, ito naman, how do we glorify God? Pang-4 ay if we trust the Lord, pagka tayo ay nagtitiwala sa Kanya. So, nag-glorify ang Diyos kapag tayo ay may tiwala sa Kanya. So, buksan natin sa Romans 4:20. So, makikita natin dyan sa Romans 4:20, dyan yung merong promise ang Panginoon kay Abraham na siya ay magkakaanak at sa pamamagitan ng anak na yun, dadami yung kanyang lahi. Ganun ba? Nakita niyo na? Hindi ko na isulat dito Kaya ata, yet with the respect to the promise of God, He did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. So doon sa pangako ng Panginoon sa kanya ng Diyos na magkakaanak ka. Kasi si Abraham, di ba, nasa ilang taon na noon? 100 na. Kaya magkakaanak ka na magiging sindami ng buwan at sindami ng buhangin yung iyong angkan. So, sabi niya doon, he did not waver in unbelief. Ibig sabihin, hindi siya nag-alinlangan, kundi siya ay, yung pananampalataya daw niya ay mas lalo pang lumakas. So, nung lumakas yung kanyang pananampalataya, ang God, ang Diyos, nag-glorify. Bakit? Kasi, sa kabila ng katandaan niya, naniwala siya dun sa pangako ng Diyos. Ay, na yung asawa niya, si Sarah, anong taon na nun? 90 years old na. Pero naniwala siya na siya ay, sila ay magkakaanak.
Tapos sabi pa sa sa John 5:10, 1 John 5:10, the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given concerning His Son. So, ibig sabihin pala, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, ginagawa mong sinungaling ang God. Kapag hindi ka nananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa mga sinasabi niya sa Biblia, ginagawa mo raw sinungaling ang God. Kaya, yun ang sinasabi ni Apostle John. Kaya di ba, no last week, ang pinag-aralan natin, ang pinakamatinding kasalanan ay yung hindi mo paniwalaan na si Kristo ay Diyos. Hindi yung ni Abraham, hindi yung original sin nila na kinain nila yung prutas. Ang pinakamabigat na kasalanan, yung hindi mo paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Kaya ito, pag hindi ka naniwala sa mga sinasabi daw ng Diyos, sa salita niya, sa Biblia, ibig sabihin, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Although ang Diyos, kaya niyang gawin lahat. Pero meron siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Alam niyo ba yun? Ang Diyos, meron siyang mga bagay din na hindi kayang gawin. Hindi niya kayang gumawa ng kasalanan. Hindi niya kayang gumawa ng kasamaan. He cannot tolerate evil. He cannot deny himself. Ano ba Tagalog nun? Hindi niya pwedeng ipagkaila yung pagiging Diyos niya. Yun ang mga bagay na hindi kayang gawin ng God. Kaya pag may nakausap kayo na hindi naman kayang gawin ng Lord ito, ganyan. Lahat kayang gawin ng God, pero yung tatlong bagay na yun lang hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang i-tolerate ang kasalanan, hindi niya kayang i-deny yung sarili niya, hindi niya kayang gumawa ng masama o kasamaan. So, yun. Ano pang pwedeng i-illustrate natin tungkol sa pag ikaw tayo nagtitiwala sa Panginoon, nag-glorify siya. Yung, alam niyo yung kwento ng sa Daniel chapter 3, kay Meshach, Shadrach, tsaka kay Abednego, di ba? Pag tinignan niya sa Daniel chapter 3, verses 11 to 19, pag binasa niyo yan yung pinatawag na sila. Kasi sinabi doon, kayong tatlo, hindi kayo sumusunod sa panuntunan ng gobyerno namin na dapat magdadasal kayo sa Diyos namin. Pero di ba sabi ng tatlo, wala kami dapat ipaliwanag. Pag binasa niyo yun, yung context nun, yun ang tapang nila tatlo, sabi wala kami dapat ipaliwanag sa inyo o Haring Nebukadnezar. Kasi alam namin na ilagay mo kami dyan sa apoy, ililigtas kami ng Diyos. Pero kung hindi man kami iligtas, sinisigurado namin sa iyo na hindi kami sasamba sa sa Diyos nyo. So, ganun katiba yung kanilang tiwala. Kahit na daw hindi sila iligtas doon, kasi pugon, na sobrang init. Pag pinasok doon, kasi yun ang parusa papasok doon, susunodin ang buhay. Dahil doon sa narinig ng hari na gano'n, lalo siya na buwisit, lalo pang pinainit yung pugon. Kaya yung nag-iinit ng pugon, hindi pa pumapasok yung tatlo, pati siya namatay na kasi sa sobrang init. Kaya nangyari, sabi, ganun katindi yung pananampalataya at tiwala ng tatlong kabataan. Na kahit na hindi sila iligtas ng Diyos doon, kahit masunog sila ng buhay,
hindi nila sasamba, hindi sila sasamba doon sa Diyos-Diyosan ng Babylonia. Pero nakita natin doon sa story na totoong nangyari to. Nung nilagay na yung tatlo, nung tinignan ng hari, sabi, siguro mga 10 minuto na nasa loob yung tatlo. Tinignan ng hari, nakita niya, imbis na 3, 4. Sabi niya, meron pang isa, 3 yung nilagay, bakit 4 yun nandun? So, si Jesus yun. Yun ang foretaste sa Old Testament ni Jesus Christ. Kaya, nakita natin na yung mga disciples, bakit may tiwala sila sa Diyos? Kasi kung sasabihin ko doon sa kwento, Kuya Jay, walang nangyari doon sa 3. Bakit naman ako? Nagtitiwala ako sa Panginoon, hindi mawala-wala itong sakit ko. O doon tayo pupunta sa New Testament. Bakit yung mga disciples? Lalo na si Pablo, di ba? Ang dami na nangyari sa kanya. May problema na siya sa mata. Yun ang sakit niya, may problema siya sa mata eh. Pero, patuloy pa rin siyang nangangaral. Patuloy pa rin siyang nag-e-encourage sa mga Gentiles. So hanggang sa namatay na siya, yun yung sinasabi niya kay Timothy, na mamamatay na ako, nagbibilin ako Timothy dito sa mga churches na to, pangalagaan mo, ganyan. So maaaring ang Diyos kasi, alam niya lahat ng alam niya lahat. Sovereign siya. Maaaring yung sitwasyon natin ngayon ay ginagamit niya para mag-glorify siya. Ang Diyos kasi hindi lang niya ginagamit ang mabuting pangyayari o mabuting bagay na nangyari sa iyo para mag-glorify siya, kundi nangyayari din yung mga bagay na pangit sa buhay natin para mag-glorify siya. Diba? Halimbawa, pagka ikaw ay ikaw sa trabaho, na-promote ka. Tapos na-promote ka. Hanggang sa nagsimula ka, ordinaryong empleyado ka, naging manager ka na. So, nag-glorify ang God doon. Kasi patuloy kang naglilingkod sa Panginoon. Kahit na manager ka na, naghahawa ka pa ng Bible study, di ba? May mga ginagawa ka sa Lord. Gano'n ka pa rin magbigay. So, ang God nag-glorify. Katulad ko, daming mga nakapabit sa akin na matutusin. Dapat nakahiga lang ako, nagpapahinga. Pero, kumbaga, nandito na tayo, sabay-sabay tayo nag-aaral. Nag-glorify din ng God sa life ko. Kasi, sa kabila ng mga sakit na meron ako, nakatayo dito. Diba? So, kahit kayo, ganyan din. Sa mga sitwasyon nyo sa buhay, ay patuloy pa rin kayo, may mga struggles man kayo, may mga hamon kayo sa buhay, patuloy na umaattend kayo ng Bible study, patuloy na nagtuturo kayo sa Bible study, patuloy din na kayo ay lumalago. So, ganun yun. Parang isa pa example yung kay Noah. Di ba si Noah, biro niya, nagtayo siya ng, sabi ng Lord sa kanya, magtayo ka ng isang arko. Kasi babaha dito, uulan. Pag pinag-aralan niyo yun, mga kapatid, yung context na yan, nung time pala ni Noah, hindi nila alam kung ano yung ulan. Kahit si Noah, hindi niya alam kung ano yung ulan. Kasi hindi naman umuulan noon. Yung time na yun, wala. Kung babasahin niyo yung Genesis, nakalagay lang doon na sinabi doon, Miss Dew
Amog. Pero doon pa lang sa time ni Noah, doon pa lang binanggit yung salitang ulan, yung rain. Kaya pag-aaralan niya yan, hindi niya alam kung ano yun. Hindi rin alam ng mga tao na ano yun. Pero still, nagtiwala siya doon sa sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng ulan at mababaha. Gumawa siya noon, nung arko. Ginawa pala niya yan sa gitna ng disyerto. Kaya, kung titignan natin, ilang taon niyang ginawa yun? 120 years niyang ginawa yung arko. 120 years din siyang nangaral sa tao. Kaya pagbabasahin niyo yung Hebrews chapter 11, di ba? Puro tungkol yan sa faith. Kaya isa siya doon sa mga man of faith. Lalo na si Abraham. Si Abraham, bukod doon sa sinabi ng Diyos sa kanya na dadami ang lahi mo, na-test yung kanyang tiwala sa Panginoon, yung papatayin niya, yung sinabi sa kanya ng God na patayin mo yung anak mo, si Isaac. Pero hindi pa rin siya nag-alinlangan. Kasi siyempre kung ikaw ba naman sinabi sa iyo ng God na sa anak mo palaramihin ko yung lahi mo. Siyempre may isip mo na paano dadami yung lahi ko, papatayin ko itong anak ko. Di ba? Tingin nyo ba ginawa ni Abraham na, ba't sinunod na yun? Na papatay niya talaga. Hindi siya nangatwiran sa Lord ng gano'n na, Lord, di ba sabi mo, pararamihin mo lahi ko, ba't papatayin ko? Papatayin ko yung anak. Ba't sabi mo, bakit inuutosan mo ako na patayin ko yung anak ko? Tingin nyo bakit? Nandun sa Hebrews chapter 11 yung sagot niyan. Nasa verse 18. Nasa verse 18. Yun ang sagot. Kaya niya gagawin kasi naniniwala siya na kayang buhayin ng Diyos ang patay. Kaya niyang buhayin si Isaac kahit patayin niya. Kaya lang hindi na nga nangyari, di ba? So hindi niya na-witness yun. Pero nandun yung tiwala niya, yung pananampalataya niya na pag pinatay ko to, kayang buhayin ng Diyos. Nandun yung sagot. Nasa Hebrews 11 verse 18. Yung sagot. So, mag-glorify natin ang Panginoon kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Panlima, we glorify God by pagiging fruitful. Ito, hindi ko na kailangan paliwanag. Kailangan pa bang paliwanag ito? Alam niyo na to, di ba? Meron 3 klase ng fruit. Una, ay, nako. Ano? 3 klase ng fruit. Ha? Ano? Attitude, action, nagsusulat talaga to, si Roger Attitude, action, addition. Action, tsaka addition. So, ito, hindi na kailangan ipaliwanag ng kasi alam nyo na. So, action fruit, ano yun? Righteousness, yung pagbibigay natin, paggawa ng mabuti, ano pa? Pagpapasalamat, kasi sabi nga doon sa diniscuss natin before, di ba? Walang Kristiyano na walang prutas. Imposible yun. Pwedeng konti, pero
Hindi pwedeng wala. Diba? Tulad na meron mga tao na, yun nga, para sila Kuya Jomar, diba? May gift sila ng pag-i-invite. Kaya, kumbaga, i-develop natin yung iba pang mga gifts sa kanila. Ibawa, si Kuya Jess, meron siyang gift na magturo. May gift din siya sa visitation. May gift din siya sa evangelism. So, pwedeng, merong iba sa atin na maraming gifts, merong iba na konti. Pero hindi yung wala. Imposible yun. Pag wala kang gift, sabihin mo, Kuya Jay, wala naman akong gift eh. I-check mo muna yung pagiging Kristiyano mo kung wala kang gift. Kasi meron at meron yan. Hindi po pwedeng wala. So, nag-glorify ang God kapag tayo ay namumuha. Diba? Halimbawa, paano malaman na ikaw ay isang puno ng mansanas kung wala kang bunga na mansanas? Paano malaman kung ikaw ay isang bunga ng yung mangga kung wala kang bunga ng mangga? So, nakikita sa atin yung prutas. Meron pala itong nakalimutan ko, no? Isang halimbawa na yung pag-trust sa Panginoon. Halimbawa, mag-asawa kayo, no? Pa-counsel ka sa pastor. Pastor, hindi talaga kami magkasundo ng asawa ko eh. O di, ang tanong mo naman sa dalawa sa kanila, ikaw ba Kristiyano? Opo. Yung asawa mo, Kristiyano? Opo. At tingin mo ba sa dalawang Kristiyano, hindi pwedeng magkasundo? Pastor, hindi mo naiintindihan kasi hindi kami compatible. Hindi kami compatible ng asawa ko. O, tanong mo ngayon, ang Holy Spirit ba nasa iyo? Opo. Sa asawa mo, nasa kanya Holy Spirit? Opo. Tingin mo ba Holy Spirit mo at Holy Spirit niya hindi compatible? Hindi mo naiintindihan kasi pastor eh. Hindi. Sasabihin na hindi. Hindi kita naiintindihan, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kasi ano sinabi sa Biblia? When a man, kapag isang lalaki, iwanin niya yung kanyang magulang, diba? A man will leave his father and mother, and thou two will become one in flesh. So, ang Lord, ang marriage, yan talagang plan niya. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala doon sa salita na yun. Hindi mo alam yung power ng God through doon sa kanyang salita. Kaya kapag kayo, medyo nagkakaroon kayo ng kiskisa ng mga partner nyo, yan naisipin nyo. Kasi, siyempre, iba, di ba, may dumadating na time na, ayoko na, walay na tayo, ayoko na, ganyan. Yan naisipin nyo. Yung tiwala nyo sa Panginoon ba? Wagas o sa ka nagtitiwala? Sa partner mo na, sa asawa mo o sa Diyos? Kasi yun ang ng God eh, yung marriage eh. Diba? So kung nagtitiwala tayo sa yung sagrado, yung marriage, kahit anong pagtatalo nyo, aayusin nyo yan. Gets nyo? So yun. Kaya ano talaga na kapag ganun yung nangyari, nagkaroon kayo ng pagtatalo, nagkaayos kayo, dahil sa tiwala nyo dun sa salita ng God na hindi maghihiwalay pag marriage magkasama, you glorify God. Doon pa rin. Kung nasa mindset natin na we glorify God every day in our lives, sa buhay na, bawat araw natin, nalulwalhati natin ng Diyos. Ano mang hamon ang dumating sa life natin,
mapagtatagumpayan natin yan. Okay. So, hindi ko na pahabain ito na yung faithfulness yung attitude fruit, yun yung ating pag-uugali. Yung righteousness, ano ba yung righteousness? Doing what is right from wrong. Yung ating pagbibigay, yung ating good works. Yan ang nag-glorify ang Panginoon. Tapos yung ating attitude fruit, yan yung Galatians chapter 5. Yung fruit of the Holy Spirit. Yan naman yung nasa loob natin. Yung action, yan yung nakikita sa ating panlabas. Yung attitude, yun nakikita sa ating panloob. Ano-ano ba yun? Ano-ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So nakikita yan sa loob natin. How we react. Paano tayo nagre-react sa isang sitwasyon. Diba, halimbawa, nakasalubong mo yung may utang sa'yo, di ka binabayaran. Gagalit ka. Ay, magbayad ka nga! Tapos makita mo, umiwas sa'yo, no? Anong gagawin mo? Ha? Habulin o babatuhin mo ba? Anong sasabihin mo? Diba? Halimbawa, nag-ano ka, nasa worship tayo, no? Halimbawa, nasa worship tayo, nagpuri tayo sa Panginoon. Di mo pigin na talagang naramdaman mo yung talagang Lord, mahal na mahal talagang kita, sa utang purihin. Ganon. Diba? Ang fruit of the Holy Spirit, self-control. Tapos yan, natapos na, no? Sinabi mo, kapatid, talagang ano yung worship mo, sir? Kasi sis, hindi ko talaga mapigil eh. Bless na bless ako, hindi ko mapigil. Ano sinabi dito? Self-control yung isang fruit eh, di ba? So, kaya kong kontrolin, hindi ko pwedeng gano'n ka. Hindi ko makontrol. Hindi gano'n. Diba? So, fruit. Yung attitude natin, from the inside, sa loob, makikita yun sa labas. Hindi kayo mapigilan bro, may sinasabi sa isip. Oo nga eh. Pangatlo, yung addition fruit. So, hiniwalay lang natin yung, yung pag-share ng gospel. Yung addition fruit ay, actually kaya pa natin hiniwalay ito kasi isa sa mahalagang prutas na makita sa atin na tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo. Tayo ay nagsishare. Diba nung tayo na diniscuss natin yung Romans chapter 1, nandun yun eh. Yung verse na yan eh. Yung Romans chapter 1:13. Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta dyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko rin mga hikarin dyan ng mga mananampalataya kay Kristo, tulad na nagawa ko na sa ibang mga hindi. So converts, nais na daw makahikayat ng iba pang mananampalataya. So yan yung tatlong prutas na
pwedeng makita sa atin para mag-glorify ang God. Kapag ka nag-share ka ng salita ng Diyos, nag-glorify ang God. Kapag ka nag-ooperate sa iyo ang fruit of the Spirit, nag-glorify ang God. Kapag ka ikaw ay nagbibigay ng maluwal sa loob mo, ikaw ay gumagawa ng kabutihan, tumutulong ka sa kapwa, good works, nag-glorify ang God. Pero hindi yung paggawa mo natin ng mabuti, hindi yun ang paraan para makapunta sa langit, ha? Hindi yun, kasi pangalawa na lang yun. Tapos, pag alam mo yung tama, nag-glorify pa rin. O ginagawa mo yung tama, nag-glorify o naluwalhati pa rin ang Diyos. Okay? So last, sa araw na ito ay yung by our praise. Ayan. So sa pamamagitan ng ating pagpupuri. So makita natin yan sa sinulat ko na yung verse. Psalms 50 tsaka Psalms 86. Pwede rin natin makita yan sa Psalms 92 verses 1 and 2. Ito kanta to eh. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness by night. Alam niyo yung kata na yun? It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to His name, O Most High. Diba? How great are their works, O Lord, thy thoughts are very deep. Yun yun eh. Yun yung song na yun. Sa mga tuwid, pagka tayo umaawit sa Panginoon, umaga, tanghali, gabi, nag-glorify natin ang Diyos. Ngayon ang tanong, ano ba ibig sabihin ng praise? Ano ba ibig sabihin ng pagpupuri sa Panginoon? Ang ibig sabihin po niyan, una, ay yung attributes ng God. Sinasabi mo kung ano yung attributes. Sino siya? Sino siya? Ano siya? Diba? Kasi may ibang tao, ay, binabasa ko lang yung New Testament. Ang hirap basahin ng Old Testament kasi dami-dami mga pangalan ng mga hindi mo mabasa. Hindi ko maintindihan yung mga basa. Pero mga kapatid, ay ina-encourage ko kayo na basahin nyo rin ang Old Testament. Bakit? Kasi sa Old Testament, doon yung makikita halos nandun lahat yung attributes ng God. Kung sino siya. Ano ba yun? Kita nyo yan sa Habakuk, makikita nyo yan. Ang God ay covenant-keeping God. Siya ay holy. Siya ay merciful. Siya ay yung holy, merciful, covenant-keeping God, gracious God, loving God, dami, etc. Dami attributes ng God, di ba? Kaya nandun lahat yan sa Old Testament. So yun ang ibig sabihin ng praise. When we praise God, sasabihin natin, Lord, Ikaw ay holy God, Ikaw ay loving Father, Ikaw ay gracious God, Ikaw ang healing God, Ikaw ang lahat ng naiisip mo na adjective sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, I am holy, I am good, I am merciful, I am wonderful, I am awesome, I am a covenant-keeping God, lahat ng I am na adjective, ang ganda yun. So pangalawa, pag we praise God, una, by saying, o sinasabi natin, kung sino siya. Pangalawa,
sinasabi natin kung ano yung ginawa niya. Lahat din yan, mga kapatid, halos lahat nasa Old Testament. Diba? At nag-ano tayo, Lord, ikaw ang Diyos na nagbigay ng mana sa mga Israelita, hindi sila nagutom. Lord, ikaw ang nagbigay sa kanila ng tubig dun sa bato. Lord, ikaw ang nag-alis sa iyong piniling bansa, sa bansang Ehipto. Lord, ikaw ang naghati ng Red Sea. Ikaw ang naghati ng River Jordan. Lord, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Lord, ikaw ang nagpabagsak ng wall of Jericho. Lord, ikaw ang nagpaangat ng axe doon kay Elijah, yung malubog. Lord, ikaw ang... Kung hindi naman ng God. Subukan nyo, mga kapatid. Di ba ba, meron down kayo, down. Tapos nag-pray ka. Na gano'n. Lord, ikaw to. Lord, ito mga ginawa mo. Pero yung, ito kasi sa akin, na-hospital ako. Yan na na-experience ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwedeng gawing teaching, yung aking, o i-exegete, gawing teaching, yun na-experience ko. Kasi iba-iba tayo. Pero, kung ano yung word niya, tulad ito, pinag-aaralan natin, na-experience ko yun. Na gawin, ginawa ko yun. Kasi nga, parang ano na ako, mamatay na ba ako? Yung ganon. So Lord, ikaw ang tapat ka sa pangako mo, holy ka, ayaw mo ng kasamaan, ayaw mo ng mga anak mo naghihirap, sabi mo sa salita mo na may dumating na problema man, ikaw din ang gagawa ng solusyon para mapagtagumpayan ito. Lord, ikaw ang Diyos na naghati ng Red Sea, ikaw ang Diyos. Ayaw kapag ganun yung kayo nandun, medyo depressed kayo o nasa spiritual life nyo, mababa, gawin nyo lang yan. Ulit kayo, ma-uplift kayo. Parang yun nangyari kay Habakuk. Kasi kung basahin nyo yan, i-judge ng Lord yung Israel. Ngayon si Habakuk, nung narinig niya yan, sinabi na i-judge, na-depress siya. Kaya sabi niya, Lord, ikaw ang pabinang-kibig God. Sabi mo, pangako mo sa mga bayan, sa pinili mong bayan, hindi mo sisirain. Lord, ikaw ay ganito. Na-uplift siya. Pero ginudge pa rin ng God ng Israel. Pero, na-uplift siya. Parang yung kay David. Diba yung anak niya si Absalom, gusto siyang patayin. Gusto patayin ni Absalom. Yan, anak ni David, gusto siyang patayin. Ang ginawa ni David, di ba, nagtago? Nung nagtago siya, nasa Samuel yun, kung pinasa niya. Nagtago siya, sabi ni Lord sa kanya, David, bakit ka nagtatago? Lord, kasi nakapil ako ito. Tapos naalala niya na, Lord, ikaw ang deliverer ko. Ikaw ang conqueror ko. Ikaw ang magliligtas sa akin. Ikaw ang kasama ko lagi. Sabi mo, di mo ako iiwan o kaya na-encourage ulit siya. So, lumabas ulit siya sa lungga niya. Pero inahabol pa rin siya ni Absalom para patayin. Diba? Yung sitwasyon, hindi nagbago. Pero yung sarili niya, yung kanyang relasyon sa Diyos, lumaki. Diba? Kahit na nandyan yung problema, hindi nawala yung tiwala niya sa God. So, sa atin, ganun din yung sinasabi ng Lord sa atin na alam mo yung sitwasyon natin, tayo ay magpuri sa Kanya. Sabihin natin yun, yung dalawa yun, yung attributes niya, yung kanyang works, at pangatlo, tayo magpasalamat. Nasa, Luke chapter 17 verse 11, na we always give thanks. Okay lang ba? Sulit ko yun? Praise. Attributes. Works.
yung account doon sa Luke chapter 11, ito yung mga 10 kitong na diyan tayo magtatapos doon sa 10 kitong. Sabi ng Lord, you are healed. So yung 10, sabi ni Lord, magpatingin kayo sa sa Luke 17 verse 11. So mag-ano kayo, punta kayo sa ano ba yun? Pariseo. O, sa Pariseo. Para masabi na kayo malinis. Habang pumunta sila doon, nawala yung ketong nila. So yung isa, napansin niya, bumalik siya kay Jesus. Kaya anong ginawa niya? Nagpatira pa siya, nagpasalamat siya. So, maaari hindi ko sinabing nakalagay sa Biblia ito. Maaari sinabi niya, nung nagpasalamat siya, kasi sabi doon, pinuri niya ang Diyos. Pinuri niya si Jesus. So, siguro, sinabi niya, Lord, salamat at ikaw ay may kapangyarihan ng magpagaling. Salamat, pinagaling mo o salamat ay meron kang awa sa akin, may habag ka, salamat sa awa mo. Na titingnan natin sa 10 yun, anabol na din doon, isa lang. Yung siyang hindi. Yung bumalik, Samaritano pa. Kaya makikita natin talaga sa Biblia na may plan talaga ang God para sa mga Gentiles. Kasi di ba yung last time na pinag-aralan natin, doon na Samaritan woman, yun lang ang una niya sinabihan na siya yung Christ. Di ba? Kaya makita natin yung plan ng God na meron talagang plan ng Diyos na ang mga Gentile ay maligtas. So kaya tayo nandito ngayon. So sabi dyan, spiritual growth is a matter of glorifying God. We will grow when our lives are filled with praise. We will grow when our lives are filled with fruit and fruitfulness. And we will grow when our lives are characterized by trusting God. So, habang tayo ay nabubuhay, tayo ay ibigay natin yung tuon para ang Diyos ay patuloy na maluwalhati. Maluwalhati ang Diyos sa ating negosyo, maluwalhati ang Diyos sa ating Bible study, maluwalhati ang Diyos sa pagbibisita natin, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, maluwalhati ang Lord sa pagbabasa natin ng Bible, maluwalhati ang Diyos sa pag-atid natin ng gawain. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ay siguraduhin natin na ang God ay maluwalhati. Halimbawa, ikaw, estudyante ka, ikaw gano'n nakapag-review. Yung katabi mo, tapos na. Tapos ka na, ha? O, tapos na. Ano ba sagot sa number 3? Tingin mo ba mag-worry pa yung gadon? Diba? Halimbawa, meron kang tao sa hardware. Kasi meron ako nakakilala, meron ako nakakausap na ganyan eh. May tao sa hardware, umalis yung ako. Natira yung tao. Hindi naman nagbibigay na resibo. So, tinanong, magkano tong item na to? Ginawa niya, pinatungan niya pa. So, halimbawa, ang presyo ng 10 piso, ginawa niya 15. Then, 5 piso sa kanya. Yung 10, yun ang ilalagay niya sa kama. So, tingin ba natin, ang God nag-glorify doon? Diba? Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay araw-araw, lagi natin isipin na ito bang gagawin ko ito ay ang Diyos ay matutuwa. Ito bang gagawin ko ito, ang Diyos ay maluwalhati. So,
So, yun yung isang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. At habang yun ang mindset natin, sa bawat araw na pag-gising natin, yung ating spiritual life, patuloy itong lumalago. Diba? Sabi nga natin last week, kahit na millimeter lang yan everyday. Ang importante, ano siya? Lumalago. Maaring 5'7" ka ngayon, physically, yung spiritual growth natin, gawin natin 6-footer, gawin natin 7-footer, gawin natin 8-footer. Diba? So, next week, uli pa rin natin yung tatlo. Kasi 12 yan eh. May 2 linggo pa tayo para matapos natin itong series. Sige, tayo po manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga itinulong mo sa amin sa gabi ito. Lord, ikaw po ay naluluwalhati kapag kami buong pusong nagtiwala sa iyo. Kapag mayroon kaming prutas sa buhay namin at kapag kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, we desire na sa bawat araw, nais namin na sa bawat araw po ang buhay namin ay patuloy na maluwalhati ka. Panginoon. Dalangin namin na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na nasa amin, Lord, ay tulungan mo kami upang patuloy na ma-transform yung life namin from glory to glory to glory. O God, mahirap, Lord, na gawin ito sa aming flesh. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ito po ay magagawa namin, Lord. Marami pong salamat. Patuloy po na musap kayo po sa amin, maging sa pagbabasa namin ng salita, pag-aaral po namin. Patuloy po na ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo sa bawat araw. Ito po aming dalangin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.